Baba ka. Huwag. Baba ka. Ayaw ko. Ayaw ko. Tatay. Tatay. Nakikiusap ako sa'yo. Patay na si nanay. Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko sa mundo. Wala nang iba. Tatay. Tatay. Nakikiusap ako. Huwag mo akong ipadala sa mental hospital. Mamamatay ako. Tatay, pakiusap, tatay. Lu Jingtang, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Noong pinakasalan ko ang nanay mo, para lang sa kapangyarihan ng pamilya nyo. Ngayon, patay na siya. Ikaw, kailangan ng mawala sa buhay namin. Tatay, tatay, tatay. Tatlong taon na ang nakalipas, ikinulong ako ng sarili kong ama sa mental hospital at isang anak sa labas, kinuha ang buhay ko. Mula noon, iisa lang ang layunin ko sa buhay. Iyon ay ang maghiganti at bawiin ang lahat ng sa akin. Awa, awa. Gago, naglakas loob kang guluhin si Ate Lu. Hindi mo ba alam na nitong 3 taon, wala siyang kalaban sa buong ospital? Ate Lu, may balita galing sa kabisera. Makalipas ng 3 araw, ang hipag mong si Lulinian, ang papalit sa'yo, sa pagpapakasal sa tagapagmana ng pamilya Sheng. Si Sheng Zhaoyi. Lulinyan, Lulinyan. Matagal mo nang ninakaw ang mga bagay ko. Panahon na para isauli mo. Kaya magsimula tayo sa tagapagmana ng pamilya Sheng. Lahat. Dalhin ang mga gamit. Sumama kayo sa akin para agawin ang kasal. Maligayang pagdating sa kasal ng siglo ng pamilya Lo at pamilya Sheng. Ngayon, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan, ang ating bride, si Binibining Lolinian. Papuri! Narinig ko na ang dapat na bride sa kasal na ito, ay ang tunay na dalaga ng pamilya Lu, si Lu Jingtang. Itong si Lulinian, ay anak sa labas lang. Noong 3 taon na ang nakalipas, si Lu Jingtang, ay ipinadala na sa mental hospital. Kaya ang pagkakataong makapangasawa ng mayaman, natural na napunta kay Lulinian. Maliban na lang kung pumunta si Lu Jingtang sa kasal ngayon. Lu Jingtang, pagkatapos ng araw na ito, ako na ang papalit sa'yo. Bilang manugang ng pamilya Sheng. Ako ang magiging pinakamarangal na babae sa buong kabisera. At inggit ng lahat. Binibining Lolinian, payag ka bang pakasalan, si Ji Sheng Zhaoyi? Oo, payag ako. Tutol ako. Lu Jingtang. Anong ginagawa mo dito? Ako ay narito upang agawin ang kasal. Ikaw si Sheng Zhaoyi, di ba? Magpapakilala ako. Ako ang iyong tunay na nakatakdang ikasal. Ako si Lu Jingtang. Mula sa duwag na itinakwil na anak ng pamilyang Lu, biglang nagbago, at naging isang baliw na dalagang nang-aagaw ng kasal. Lu Jingtang.
Anong laro ba ang nilalaro mo? Hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay... Ngayong araw, ang magiging nobya mo, Sheng Zhaoye, ay ako lang, Lu Jingtang. Ang maging asawa ko, si Sheng Zhaoye, ay hindi lang sa salita. Inat ka. Lu Jingtang. Si Zhao Yigej ang tagapagmana ng mayamang pamilyang Sheng. Ikaw, isang baliw na, galing sa mental hospital. Nangangahas pang mangarap na makisali sa pamilyang Sheng. Isang malaking pangarap lang yan. Luling yan. Ginamit mo ang pagkatao ko. Inagaw mo ang kasunduan sa kasal ko. Ano ang pagkakaiba mo sa isang magnanakaw na daga? Hindi. Ang daga ay alam pang magtago sa butas. Paano ka nangahas na, sa liwanag ng araw, ay magmalaki sa harap ko ang tunay na may-ari? Nagsisinungaling ka. Hinampes mo ako. Ako. Bago ka kumilos, paalala ko sa'yo. Ako ay isang baliw. Ikaw. Sheng Zhaoye. Ngayon, karapat-dapat ba ako maging asawa mo? May lakas ng loob ka bang sumama sa akin? Para magtanan? CJ. Magandang araw po, Ginoo. Magandang araw po, Ninang. Talagang ang ganda ng bahay ng pamilya Sheng. Hindi lang malawak at komportable ang tinitirhan, pati ang mga tauhan dito, napakagaling sa pag-aasikaso. Mas magaling pa sila kaysa sa mga nurse sa mental hospital. Mabuti. Ako ay lubos na nasisiyahan. Ito ang dowry para sa ginang ng pamilya Sheng. Simula ngayon, iyon na ang mga ito. Sige, hindi na ako magkukunwari. Pag-usapan muna natin. Ang arranged marriage na ito ay para lang matugunan ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Pagkatapos ng kasal, igagalang kita. At hindi ko pakikialaman ang kalayaan mo. Pagdating sa material na bagay, tiyak na hindi ka magkukulang. Ngunit pag-ibig, hindi ko kayang ibigay sa'yo. ikaw, Kaya, mahal, huwag kang mag-akala. Sa paningin ko, trophy ka lang. Maging magandang dekorasyon ka na lang sa hinaharap. At huwag kang makita sa harap ko. Naiintindihan mo. Ikaw. Anong gusto mong gawin? may tanong ako. Sana masagot ito ni Analu. Sabihin mo. Bakit mo ba talaga pinigilan ang kasal? Wala kang pakialam dyan. Pero narinig ko na nagsimula na ang labanan para sa mana sa pamilya Sheng. Ay Sheng, gusto mo bang manalo o matalo? Mukhang pareho tayong may sekreto. Ang mga Lu ang tunay na may sekreto. Hindi ako. Hindi ka ba miyembro ng pamilya Lu?
Sila ay hindi karapat-dapat maging pamilya ko. Kaya ang pagbabalik mo ngayon ay para maghiganti. Bakit hindi? Tayo'y magkasundo. Tutulungan kitang makamit ang mana. Ikaw, kailangan mo lang tumulong sa akin sa mga mahahalagang sandali. Ano sa tingin mo? Mga mababangis na hayop ang mga nasa pamilya Sheng. Enlalu. Paano mo ako tutulungan? Isa akong pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Kapag may nagpagalit sa akin, magkakaroon ako ng episode. Hindi ba't masaya iyon? Mabuti. Kasundo. Itong black card. Gawin mong panggastos. Tinatanggap ko ito. Lu Jingtang. Ilan ba talaga ang mukha mo? Hoy. Imbestigahan mo ang asawa ko. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Mukhang. Mas baliw pa siya kaysa sa isang pasyenteng may sakit sa pag-isip. Tuloy po. Magandang umaga po, Binibini. Ngayong araw po ang pagpunta ninyo sa lumang bahay para makipagkita sa mga nakatatanda ng pamilya Sheng. Naghanda po kami ng mga damit at alahas. Pumili po kayo. Nasaan si Sheng Zhaoye? Maaga pa po, Ginoo. Tinawag na po siya pabalik sa lumang bahay. Iniutos po ni Ginoo na kapag nagising na kayo, saka po kayo ipapahatid ng driver sa lumang bahay. CJ, magpapalit lang ako ng damit, aalis na ako. Lin Yan, dumating ka na rin. Zihan. Ngayon ang araw na unang pagdalaw ng ate ko at ni Sheng Zhaoyi sa mga biyenan pagkatapos ng kasal nila. Biglaan ba ang pagbisita ko rito? Hindi kaya ito angkop? Huwag kang mag-alala, sa puso ko. Ikaw pa rin ang tunay kong manugang. Tungkol naman sa babaeng yan na si Lu Jingtang. Ang kapal ng mukha niyang agawin ang pwesto mo, hindi ko siya palalampasin. Dumadalo ang bagong kasal para makipagkita sa mga biyenan. Pero ang lalaking ikinasal, wala man lang nagpakita. Driver lang ang pinadala para sunduin siya. Mukhang, hindi nasisiyahan ang binata sa kanyang bagong asawa. Bro, sila. Hinto. Ano? Ang tingin ng babaeng yan, nakakatakot. Parang si pinsan kong si Sheng Zhaoyi, kapag galit. Hindi, imposible. Malinaw naman na ang babaeng yan ay isang baliw. Ikaw ang bagong kasal ng pinsan ko, di ba? Bago ka makipagkita sa mga nakatatanda, may ilang patakaran akong ituturo sa'yo. Hoy, loko-loko ka. Sinong nagutos sa'yo na umalis? Ang kapal ng mukha mong baliwalain ang mga patakaran ng pamilya Sheng. Wala akong pakialam sa mga alituntunin ng pamilya Sheng. Pero ang alituntunin ko, sinumang mang-istorbo sa akin, siya ang tatamaan. Ikaw. Yamang na pangasawa ko si Sheng Zhaoye. Bilang pinsan niya, ano ang dapat mong tawag sa akin? Gusto mong tawagin kitang biyenan. Panaginip lang yan. Ano ang tawag mo sa akin? Anong ginagawa ninyo? Bakit nakatanga lang kayo? Hulihin niyo siya, ngayon din. Ano ang tawag mo sa akin? B. Yan. Mabait. Sa susunod na makita mo ako, maging magalang ka. Medyo may kaya pala ang si Raulo. Walang kwenta. Pasensya na, Zihan.
Kung hindi para tulungan ako, hindi ka sana naapi ng siraulo na to. Okay lang, simula pa lang ito. Ang tsaa para sa seremonya, handa na. Ngayong araw na ito, hindi makakatakas ng nakangiti ang siraulo sa pamilya Sheng. Lu Jingtang, hintayin mo. Kahit hindi ako mismo ang kumilos, kaya ko pa rin gawin na umiyak ka at lumuhad sa harap ko. Sheng Zeoy, ayaw mo pa bang lumabas? Tatay, yamang narito na ang asawa ni Zhao Yi. Simulan na natin ang seremonya ng pag-aalay ng tsaa. Lu Jingtang, titingnan ko kung paano mo hahawakan nang matatag ang napakainit na tasa ng tsaa. Mahigpit sa alituntunin si Lolo. Kung magkakamali ka sa unang tasa ng tsaa, magiging kaiyahiya. Pagkatapos, ang siraulo na to, kasama ang angka ni Sheng Zhao Yi. Sa paningin ni Lolo, ay tuluyang mawawalan ng pag-asa. Mag-alay ka na ng tsaa. Bienan. CJ, salamat pinsan. Ang mukha ko, ang sakit. Lu Jingtang, baliw ka, pinapainom ka ng tsaa sa Lolo, pero ang ginawa mo, ibinuhos mo ang kumukulong tubig sa ulo ni Zihan. Ikaw. Aray. Tito, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Akala ko kasi, mailangaw na nangangagat. Ikaw. Tama na, ang iinday ninyo, hindi maganda. At ikaw, MS, Lu, hindi ko pakialam kung totoong baliw ka o nagbubulag-bulagan lang. Ang pamilya namin ay hindi kayang tanggapin ang isang manugang na walang respeto. Bro, mukhang lumalala na ang sitwasyon ha. Sigurado ka bang hindi mo tutulungan ang iyong munting asawa? Ang pamilya Sheng ay parang isang mapanganib na putikan. Kung hindi niya kayang lutasin ang ganitong problema, mas mabuti pang hindi na siya pumunta. MS, Lu, hindi mo ba narinig ang sinabi ng Lolo? Ang pamilya namin ay hindi kayang tanggapin ang isang manugang na tulad mo. Lu Jingtang, kahit na nakuha mo ang atensyon ni Zhao Yi, ano naman, ang pintuan ng pamilya Sheng ay hindi mo pa rin mapapasok. Eh ano ba ang klase ng manugang ang gusto ninyo? Ikaw, tigilan mo yan. Tatay, bitawan mo ang Lolo. Gusto ba ninyo ng isang eleganteng manugang? O ng isang masiglang manugang? Tigilan mo yan. Lu Jingtang, ano ba ang iniisip mo? Alam ninyo pala na baliw ako. Bakit pa kayo paulit-ulit na nagpapainit ng ulo ko? Saan ba kayo kumukuha ng lakas ng loob? Umalis ka dyan. Tatay. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang literal na kahulugan. Kayo, ang isa, gustong mapahiya ako ngayong araw at matanggal ang kasunduan. Ang isa, gustong ipakita ang kapangyarihan sa akin. Ang isa, gustong gamitin ako para kontrolin si Sheng Zhaoye. Ang isa, malabo na ang mata, puro kayabangan lang ang alam, at formalidad. Ikaw. Kung ayaw ninyong magbigay galang ng maayos sa pamamagitan ng tsaa, di huwag na lang. Ha, ikaw. Ate, huwag ka nang magwala. Ang kasunduan ninyo ni Kuya Zhao Yi ay isang makalumang kalakaran na dapat nang iwaksi. Matagal na dapat itong tinanggal. Hindi mo dapat ipilit ang sarili mo kay Kuya Zhao Yi para lang makapasok sa pamilya Sheng. Tama, ikaw, siraulo. Anong karapatan mo para pakasalan ang pinsan ko? Anong karapatan mo para maging kabiyak ng pamilya Sheng? Binibining Lu, kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway at pipilitang manatili sa pamilya Sheng, huwag kang magalit kung ang pamilya Sheng ay hindi na magpapakita ng magandang asal. CJ, kung gusto ninyong kanselahin ang kasunduan, pauwiin ninyo si Sheng Zhaoye at siya mismo ang magsabi sa akin. Dumating na ang panganay na Ginoo. Mukhang ayaw din ni Zhao Yi. Napakasalan ang baliw na ito, kaya nagmadali siyang pumunta rito para i-cancel ang kasunduan. Lu Jingtang, ngayong araw, lasapin mo ang kahihiyan ng pagiging tinalikuran sa harap ng lahat. Pinsan, itong baliw na ito, dahil may kasunduan kayong ikakasal.
Nagwala na nga dito sa bahay natin. Hindi lang kami ni Lolo ininsulto sa harap ng lahat, pinag-away pa niya. Kayo ni Papa, sinira niya ang mga alituntunin ng pamilya Sheng. Pinsan, paalisin mo na siya. Ipinapahayag ko. Simula ngayong araw, si Lu Jingtang ang magiging asawa ko. Ang alahas na ito ay mula sa aking ina. Regalo niya para sa magiging manugang niya. At itong mga titulo ng lupa at bahay, susi ng kotse at mga debit card ay regalo ko para sa aking magiging asawa. Ibinigay ng Ginoo ang pamanang alahas ng kanyang ina sa bagong ginang. Mukhang talagang pinahahalagahan ng Ginoo ang bagong ginang. Napakabait naman ni Zhao Yi sa baliw na ito. Hay nako, bakit pa kasi si Zhao Yi? Ang baliw na dalagita ang pinili niya. Ang mga Reg Along ito, kung pagsasama-samahin, aabot na sa 10 bilyon ang halaga. Pinsan, hindi naman siya karapat-dapat sa ganyang kalaking halaga. Lu Jingtang, sinampal mo na naman ako. Ikaw nga ang sinasampal ko. Walang respeto sa nakatatanda, walang modo. Pinsan, tingnan mo siya. Bilang pinsan babae mo, tama bang turuan kanya ng asal? Di tama. Kung tama, bakit hindi ka pa humingi ng tawad? Ako. Paumanhin, pinsan babae. Ayos lang. Pero kung sa susunod na magkita tayo, bastos ka pa rin sa akin. Sasampalin kita ulit, ha? Tara na, gabi na. Pumasok na tayo at magpahinga. Hindi naman masama ang naging pagganap ko ngayon, di ba? Ang ating kasunduan, may papatupad na ba? Paano kung sabihin kong hindi? Kung sasabihin mong hindi, papatayin kita. Sana'y maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Sa akin ang kwartong ito ngayong gabi, ikaw sa ibang kwarto ka matulog. Sa ngayon, mukhang hindi pwede. Binabalaan kita. Kahit legal na mag-asawa tayo. Kung mag-iisip ka ng masama, papatayin pa rin kita. Dito tayo sa lumang bahay. Kung magkahiwalay tayo ng kwarto ngayong gabi, magdududa talaga ang ibang tao. Mas mabuti nang wag na lang dagdagan ng problema. At saka, wala akong interes sa'yo. Sana nga. Maganda naman ang katawan mo. Maganda ba? Maganda. Sa mga nakita ko, ikaw ang pinakamagaling ang pagkakagawa. Anong ginagawa mo? Sheng Xiaoye, anong iniisip mo? Nakita na rin niya ang katawan ng ibang lalaki. Wala lang. Boss Sheng, yung pinagawa mo sa akin na imbestigahan ng impormasyon tungkol kay ate, may resulta na. Magkita tayo sa bar. May asikasuhin ako sa labas. Hoy, Nansing. Girl, talagang tahimik ka lang. Pero kapag kumilos ka, grabe ang epekto. Yung balita tungkol sa pag-agaw mo sa kasal, kumalat na sa buong internet. Sabong hinahangaan kita. May kumikilos ba sa pamilya ng mga Lu? Yung tatay mong gago at yung stepmom mo, wala namang ginagawa. Pero, nakita ko ngayon si Lulin yan. Kasayaw niya ngayon ang dalawang lalaki. Ayos. I-text mo sa akin ang address. Panahon na para bigyan siya ng malaking regalo. Girl, nakita ko rin ang asawa mo. Hoy. Bakit ka nag-disconnect? Sige na. Magkikita naman tayo mamaya. Siguro wala namang problema yun.
Gusto mo ng midnight snack? Dadalhan kita pag uwi ko. Hindi na. Tulog na ako. Sabihin mo kung ano ang nalaman mo. Ang ate, 3 taon na ang nakalipas, ay nadiskubreng may malubhang sakit sa pag-iisip. Pilit siyang dinala ng kanyang pamilya sa isang mental hospital. Pero, sa ospital na yon, nakakulong ang mga pinakadelikado at pinakasadyang kriminal na baliw sa buong bansa. Maraming namamatay at nasusugatan doon taon-taon. Ano pa? Mayroon pa. Walang may lakas ng loob na guluhin si ate doon. Noong ipinasok siya ng pamilya Lu, 18 years old lang siya, pero nagawa niyang mabuhay sa gitna ng mga masasamang tao. Mukhang marami pang kakaibang nangyari. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng 3 taon. Siguradong matatapos ko ang trabaho. Pero, Shen Jiaoyi sir, pwede bang maglibang muna ako sandali? Ang daming magagandang babae ngayong gabi eh. CJ, Sige, salamat, Shen Jiaoyi sir. Ako na to, sama ako. Shen Jiaoyi sir, parang nakita ko si ate. Ang sexy ng suot niya. hindi siya yon. Matagal na siyang natutulog. Luling yan. Noon, hinimok mo ang gago kong ama. Naipasok ako sa mental hospital. Ngayong gabi, panahon na para maningil ako ng interes. 3. 2. 1. Lu Jingtang. Hi. Sino ang may lakas ng loob na manakit sa akin? Ang magandang babae na ito, paano ka napuruhan at nagka-black eye? Ang saya-saya naman. Hindi ba ito yung ninakawan ng kasal sa pamilya Lu? Si Lu Linyan, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Lu. Postahan tayo. Ang headline sa trending news bukas. Tiyak na si Lu Linyan ito. Sino ang gumawa nito? Anong kinukunan mo? Lahat, huwag kayong kumuha ng litrato. Patayin ninyo ang inyong mga cellphone. Zhao Ye, tulungan mo ako. Pumusag ka. Lu Jingtang, bakit naman ikaw na naman? Luling yan. Naglakas loob kang agawin ang lalaki ko. Gusto mo na bang mamatay? Huwag kang kikilos ng basta-basta. Mag-ingat ka sa mga bubog. Baka tumusok yan sa mata mo. Sa ngayon, palalampasin kita. Pero kung may susunod pa, ang bubog na ito ang tutusok sa ulo mo. Baliw ka, hindi ka palalampasin ng tatay ko. Kuya Zhao Yi, Kapag pinapalo ang aso, dapat tingnan muna kung sino ang may-ari. Binibining Lu, kung may anumang hindi ka nasisiyahan sa ginawa ng aking asawa ngayon, maaaring ipaalam iyon ng iyong ama sa akin sa bahay ng mga Sheng anumang oras. Hihintayin ko siya. Gusto ko ring malaman kung may lakas ng loob ba ang iyong ama na makipag-away sa akin. Kuya Zhao Yi. Tapos ka na ba maglaro? Uwi na tayo. Sheng Zeoye, sino ang aso mo? Lu Jingtang. Matagal na akong nanggugulo, pero hindi ko napaayaw si Zhao Yi sa'yo. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magpapahamak sa sarili mo, ngayong pagkakataong ito. Tapos ka na. Lu Jingtang, hindi pa nga kita na imbestigahan sa pagloloko mo sa akin. Ikaw pa ang nauna. Ano naman?
Uwi na tayo. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ako. Kung mag-iingay ka pa, hahalikan kita sa harap ng lahat. Masamang tao. Sheng Xiaoye, gusto mong mamatay? Lu Jingtang, huwag mong sabihin nagsiselos ka. Dahil lang ba sa nakita kami ni Lulinyan sa isang bar? Ano na kinain ko? Pinapayuhan kitang magpigil. Maging ang aming pamilyang Sheng, o ako mismo na si Sheng Xiaoye. Hindi mo magagamit. Galit ako. Dahil lang, ayaw ko kay Lulinyan. Ang aso ko. Kahit patayin at ilibing ko. Hindi siya makakakain yan. Sino ang aso mo? Ikaw, Sheng Xiaoye. Ang aso ko. Loko-loko, ikaw. Sheng Xiaoye. Maging mabait ka. Baka magalit ako. Ano na naman ang gusto mo? Maging mabait ka. Tingnan mo dito. Aminin mong mali ka. Lu Jingtang, maghintay ka lang. Ayaw mong umamin. Tumigil ka. Sabihin mo. Mali ka ba? Mali ako. Ano ang mali ko? Loko-loko. Huwag kang magmalabis. Alangan. Mali ako. Mali ako dahil hinahalikan kita. Sabihin mo. Mula ngayon, susunod ka sa akin. Lahat ng sasabihin ni Lu Jingtang ay susundin ko. Mula ngayon, magiging masunurin ako. Lahat ng sasabihin ni Lu Jingtang ay susundin ko. Yung itsura mo habang dinudurog-durog kita. Nakuha ko na lahat sa video. Kung hindi ka susunod sa akin sa hinaharap, ipapakalat ko ito. Para makita ng lahat. Ang galing mo talaga, Lu Jingtang. Maghintay ka lang. Ngayon mo naisip mag-sorry. Huli na. Nag-iisip ka ng sobra. Samahan mo akong umuwi sa amin sa Makalawa. Huwag kang mag-flex sa akin. Tumigil ka. May iba pa bang sasabihin? Kung uwi ka nga sa inyo, bumili ka na ng bagong damit bukas, para hindi isipin ng mga tao na hindi kita inaalagaan. Gamitin mo ang card ko. Ethan, ang bait-bait mo na ngayon. Ginoong Sheng, ang ganda-ganda po ng asawa ninyo kapag suot itong damit. Sobrang nagustuhan ko ang reaksyon mo. Ito na, bayaran mo na. Bukas, sasamahan kita sa Lu family. Pwede kang sumama, pero usap muna tayo. Kahit anong gawin ko, huwag kang makikialam, manood ka lang. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Paano kung manapak ako ng ilang tao sa Lu family? Kaya mo bang ayusin yon? Dapat mong paniwalaan ang kapangyarihan ng pangalan kong Sheng Xiaoye. Ethan, Yakapin mo ako, Mama. ang loko-loko nito. Alam niya ang iniisip ko.
Nay, nakauwi na ako. Ang mga nang-agaw ng ari-arian mo, isa-isa kong babasagin ang mga buto nila at ibabalik sa'yo. Anong nangyayari? Tang-tang. Anong ginagawa mo? Ako pa ang gustong magtanong sa'yo. Ano nang nangyayari? Saan napunta ang plaka ng Xumansion? Lu Jingtang, nagkakalat ka na naman ba? Matagal nang bangkarote ang pamilyang Shu. Dito sa bahay ng pamilyang Lu, anong karapatan mo para makialam dito? Umalis ka dyan. Si Lu Yunchuan ang kausap ko, hindi ikaw. Dito sa bahay ng pamilyang Lu, hindi sa Sheng. May tao ba dyan? Pigilan ninyo siya. May malas na naman. Baliw talaga. Ganito lang karami ang bodyguard mo. Huwag ka na lang sanang lumabas, nakakahiya ka. Tatay, yung baliw na yon, dahil lang magaling siyang makipag-away, nagmamagaling na dito sa bahay natin. Pakiusap, ipahuli mo siya, ikulong mo siya, sa mental hospital at huwag ng pakawalan. Lu Jingtang. Sa kasal ni Yaner, inagaw mo ang asawa niya. Pagkatapos, paulit-ulit mo siyang ginugulo. Hindi ka man lang humingi ng tawad. Nagpakita ka pa ng dahas. Sino ba talaga ang nang-agaw? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Lu Yunchuan, ikaw, isang lalaking nakapasok lang dito sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakasal, at sinamsam ang ari-arian ng nanay ko. Anong karapatan mo para pangunahan ako? Walang hiya kang anak, tumigil ka. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Lumabas ka. Kayong lahat ang dapat umalis. Noong namatay ang nanay ko, alam ng buong mundo na iniwan niya sa akin ang lahat ng ari-arian. Noong wala ako dati, ikinamkam mo, ngayong bumalik na ako. Isuka mo ang lahat ng kinain mo, kasama ang tubo. Tang-tang. Alam ng tatay na naapi ka. Pero masyado kang bata. Natatakot lang ang tatay na meloko ka ng iba. Hayaan mo na lang ang tatay na magpatuloy sa pag-iingat nito para sa'yo. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ka karapat-dapat. 15 taon na ang nakalipas. Kakamatay pa lang ng nanay ko. Agad-agad kang nagdala ng kabit at ng anak niyang babae sa bahay. Nang magnegatibo 18 na ako, itinapon mo ako sa mental hospital. Nang gusto mo akong patayin, bakit hindi mo sinabing tatay mo ako? Ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Magkasintahan ang tatay ko at ang nanay ko. Ang nanay mo ang kabit. Subukan mong insultuhin ang nanay ko ulit. Baliw ka. Sana noon pa. Ikinulong na lang kita sa mental hospital hanggang mamatay. Noon, nagtulungan kayong lahat para itapon ako sa mental hospital. Para wakasan ako, di ba? Sayang, matibay ang buhay ko. Lu Jingtang. Walang utang na loob na anak ka. Kung kaya mo, give-in mo ako. Sige, hintayin natin. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ko makita ang titulo ng Lumansion at ang 6 bilyon ko, maghanda kayong buong pamilya na maglibingan. Ikaw. HMPH. Sa tingin mo makakalaban mo ako? Kung may kailangan ka ng tulong, sabihin mo lang. Huwag kang mahiya. Ngayon, ituon ang harap ng kotse kay Lu Yunchuan. Banggain mo. CJ. Tatay, mahal. Ayos ka lang ba? Lu Jingtang, baliw ka. Talaga bang babanggain mo ang iyong sariling ama? Ako kasi, ayaw kong makita na mas mayabang pa ang iba kaysa sa akin. Ito ay isang maliit na tayo.
Itong walang utang na loob na anak. Dapat siyang pagdusahan. Nasisiyahan ka ba sa performance ko ngayon? Sakto lang. Kailangan mo ba ng papuri? Hindi na. May mga bagay ako sa mga susunod na araw kaya hindi ako uwi. Ang kotse na ito para sa'yo na. Tamang-tama, kailangan ko ng kotse. Salamat. Hindi ka ba curious? Kung ano ang gagawin ko? Wala akong interes. Tang-tang, trending na trending. Tingnan mo ang trending topics. Si Sheng Dashao, presidente ng Yahoo Entertainment, kasama ang sikat na artista ng kanyang kumpanya, na si Zhang Yuying, ay nasa guest siyang La Grand Hotel. Ang galing maglaro nitong lalaki. Bro, paano ka nakakapagupo pa ng maayos? Ngayon, kumakalat sa internet na, ikaw at yung si Zhang Yuying ay nagkagulo sa iisang kama. Kung malaman ito ni Mrs., baka hatiin kanyang 8 at aipakin sa aso. Kung hinahanap niya ako, 3 araw akong hindi umuwi. Wala man lang siyang imik. So, wala talaga siyang pakialam kung may iba ka sa labas o wala. Halatang halata naman. Wala ka lang sa isip niya. Umalis ka dyan. Alam ko sa sarili ko kung gusto niya ako o hindi. Huwag kang makialam. Sige, pero may narinig ako. Baka may problema si Mrs. May problema siya. Anong kinalaman ko doon? Mabuti kung wala. Narinig ko, si Lu Yunchuan, para makuha ang ari-arian ni Mrs., ay kumuha ng mga tambay para pag-initan si Mrs. Imbestigahan mo agad. Saan na ba talaga si Lu Jingtang? Sabihin mo, ano ang gusto mo? Magmaneho ka. Si Lu Yunchuan ang nag-utos sa inyo, di ba? Ang tapang ninyo, humarap ng pagpatay sa kalye. Matapang kayo. Hindi ba kayo natatakot na mabulok sa bilangguan? Nakapatong ang kutsilyo sa leeg mo. Hindi man lang nanginginig ang kamay mo. May lakas ng loob ka. Ang ganda mo. Ang ganda ng hitsura mo. Mas mabuti pang humanap tayo ng lugar na walang tao. Serbisyohan mo ako ng maayos. Paalala ko sa iyo. Ngayon, ikaw ang dapat humingi ng awa sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ano ang ibig mong sabihin? Binabalaan kita. Ang buhay mo ngayon ay nasa kamay ko. Hindi ba sinabi sa iyo ni Lu Yunchuan? Ang ipinapapatay niya sa iyo ay isang baliw. Tumigil ka. Sabi ko, tumigil ka. Huwag nang maghanap, nakita ko na. Grabe naman ito. Para. Para. Tapos na ang laro, ganda. Anong gusto mong gawin? Gusto mo ba tayong patayin? May problema ba? Sige, ikaw na ang hari.
Gusto mong mamatay, pero ako ayaw ko pa. Para na, para na, Huwag kang matakot. Ako mismo ang maghahatid sa iyo. para na. Sa isang tingin pa lang, naiintindihan na niya ako. Itong si Sheng Zhaoye. Medyo interesante. Sobrang baliw, sobrang brutal. Ang taong ganito lang ang makakabuhay sa lungga ng mga asong gubat na ito ng pamilya Sheng. Tulungan mo ako. Humanap ka ng ilang taong malinis ang kamay. Maghanda ng 10 palanggana ng dugo ng baboy. At ibuhos iyon sa bagong lipat na bahay. Niluyun Chuan sa kalagitnaan ng gabi. Tandaan mo, isulat mo ng malinaw sa dingding. Pagtatangka sa buhay ng sariling anak na babae. Pagnanakaw sa ari-arian ng tunay na asawa. Napakasama. Karapat-dapat sa pagkastigo ng langit. CJ, hahayaan kong lasapin ng biyanan kong ito kung ano ang ibig sabihin ng pagkawasak ng pangalan at karangalan. Ngayon, panahon na para pag-usapan natin ang ating usapan. Tayo. Mahal, yung mga chismis sa labas na may binubuhay akong ibang babae, ang inay na. Hindi ka man lang ba nakakaalam? Alam ko. Ano ngayon? Lu Jingtang, ako ang legal mong asawa. Hindi ba pwedeng magpakita ka ng konting malasakit sa akin? Sheng Zhaoye, kontrata lang ang pagiging mag-asawa natin. Huwag mong kalimutan ang prinsipyo natin, na hindi makikialam sa isa't isa. Kahit na kontrata lang, legal pa rin tayong mag-asawa. Nababaliw ka ba? Ibalik mo ako. Ano bang problema mo? Are, ano bang iniisip mo? Bakit ba itong babaeng ito? Kahit simpleng kilos lang, nakakapagpanik sa akin. Talaga bang? Matulog ka na lang. Yung kayamanan mo, hindi ko naman gusto. Tungkol naman sa'yo. Ang dami mong tinik. Wala akong gana sa'yo. Ikaw. Huwag kang matakot. Nandito ako. Bakit ka napakalapit sa akin? Gusto kong matulog. Di matulog ka. Ikaw ang nagsabi niyan. Sheng Zhaoye, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mong matutulog ako kung gusto ko? Mabait ka, mag-enjoy ka lang. Huwag kang magsalita. Ako. Lu Jingtang, ikaw talagang babae. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Ikaw ang unang nanloko. Binabalaan kita. Sa susunod, kung wala akong pahintulot, huwag mo akong hawakan. Papatayin kita. Kung hahawakan pa kita sa buhay kong ito, aso na ako. Hoy, mag-usap tayo ng maayos. Hindi na lang kita pag-initan, okay na ba? Ang gentleman, salita lang, hindi kamay. Hoy, alis na ako.
Ayon sa bali-balita, ang pinuno ng pamilyang Lo, si Lu Yunchuan, magdaraos ng isang hapunan bukas. At sa okasyong iyon, ang lahat ng ari-arian ng kanyang yumaong asawa, si Xu Wangshu, ay ipapasa kay Lu Linyan. Lu Yunchuan. Una, hindi nila nagawang nakawin ang mana ng nanay ko. Ngayon, gusto nilang tapusin ang lahat ng mabilisan. Bago pa ako kumilos, inilipat na nila ang mana. Mukhang oras na para malaman ninyo kung kanino talaga ang perang ito. Kapag hindi ka nagsasalita, ang ganda-ganda mo pa rin. Sheng Zeoye, pumupuri ka ba o ng insulto? Kung gusto mong masaktan, sabihin mo na lang. Tingnan mo. Nagsalita ka lang, nagsimula ka ng maging agresibo. Ako na lang ang hindi nababwisit sa'yo. Salamat ha, may mahalagang gagawin ako ngayon. Aalis muna ako. Nalaman mo na ba kung saan pumunta ang ginang? Boss Sheng, ngayon, sa Royal Duke, ililipat ng pamilya Lo, ang mana ng nanay ng ginang, sa kapatid niyang pang-ampon. Malamang pupunta siya sa party. Sige, alam ko na. Ihanda ang kotse. Pupunta rin tayo. Magandang araw, Boss Sheng. Magandang araw, ginang. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa taunang pagtitipon ng aming kumpanyang Lo at sa kaarawan ng aking anak na babae. Ipinapahayag ko na ang aking anak na si Lo Linyan ay magmamana ng Lo Group at ang lahat ng mana ng aking yumaong asawa ay ipapasa sa aking anak na si Lo Linyan. Napakabuti talaga ni Boss Lo sa kanyang anak. Naalala ko, ang mana ng yumaong asawa ni Boss Lo ay umaabot sa bilyon-bilyon. Ibinigay na lang ng ganun. Hi! Ang ating Linyan, napakagaling. Sana po kayong lahat ay tutulong sa kanya sa hinaharap. Maria, napakaswerte talaga ni Boss Lu. May napakabuting asawa at napakagaling na anak. Sa napakagandang araw na ito, paano ninyo ako hindi inimbita? Lu Jingtang. Binigyan ko kayo ng 3 araw para ibalik ang mana ng nanay ko, pero gusto niyong magtaksil sa likod ko. Talagang hindi niyo pinapansin ang sinabi ko. Hi, Yege. Nandito nga pala si ate. Hindi kaya niya gustong kumuha mag-isa ng mana mula sa pamilya Lo? Tumahimik ka, manood ka na lang. Tignan natin kung anong pakulo ng munting to. Sino na naman to? Bakit hindi natin narinig? Meron pa palang anak na babae ang pamilya Lo? Mga Ginoo, totoo, may anak ako sa yumaong asawa ko. Pagkamatay ng nanay niya, nagkaroon siya ng sakit sa pag-iisip at ipinasok sa ospital. Ito ngayong impostor. Noong mga nakaraang araw, sinira niya ang kasal ni Linyan at ang pamilya Sheng. Pinatawad ko na siya noon. Hindi ko inakala na magwawala siya rito. Ginoong Lu, ang galing mong baligtarin ang katotohanan. Mukhang, pagkatapos kong hingin ang mana ng nanay ko, naisip mo ang planong ito, ang tunay na anak na babae, gawing impostor. Anong kalokohan yan? Kalokohan ba iyan? Tingnan ninyo ito, malinaw na ang lahat. Ito ang selyo ng kapangyarihan ng Ginoong Shu. Sinasabing ang may hawak nito ay maaaring mana ang lahat ng kanyang ari-arian. Totoo nga kaya, ang sinasabi ng babaeng ito, siya nga talaga ang Ginoong Lo? Noong una, ginamit ko ang lahat ng paraan, pero hindi ko nakuha sa babaeng yon kung nasaan ang selyo na may kinalaman sa mana. Hindi ko inakala na nasa kanya pala talaga. May tanong pa ba? Peke ang selyong ito. Narinig lang ng lahat ang tungkol sa selyong ito, pero sino ba talaga ang nakakita? Sa tingin ko, ginawa lang niya ito, gusto niyang agawin ang pugad, at angkinin ang mga ari-arian. Halatang gusto niyang lamunin ang hipag. Hoy, Kuya Ye, gusto mo bang puntahan ko sila at pag-alitan? Sandali. Tignan muna natin kung ano talaga ang nangyayari. Lu Jingtang, ang mga ari-ariang ito ay ibinigay sa akin ng ama ko. Ano ang kinalaman mo, at ng inang iyon, rito, ngayong nasira ang selyo? Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo.
Hinampos mo ako. Luling yan, maihangganan ang pasensya ko. Kung makakarinig pa ako ng isang salita, mula sa bibig mo na nanlalait sa nanay ko, hindi ako mag-aatubiling patigilin ka ng tuluyan. Ma, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Ang selyong iyon, ipinakita ko lang para makita ninyo. Ngayon, hindi ako narito para makipagtalo. Luyon Chuan, hindi ba't ikaw ang pinakamahalaga sa anak mong ito? Paano kung makipag-deal tayo? Ang mana ng nanay ko, kapalit ng mukha ng anak mo. Tumigil ka, ni hindi mo nga mapatunayan ang sarili mong pagkatao. Anong karapatan mo para kunin ang buong mana ng aking yumaong asawa? Payo ko sa'yo, umalis ka ng kusa. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Boss Lu, sa totoo lang, masyado kang mabait. Pinabayaan mong maghari-hari yan, ang isang impostor sa handaan. Dapat nga siyang arestuhin. Tama, isang siraulo mula saan man. Kahit sino na lang ginagaya, arestuhin siya. Dakpin siya. Dakpin. 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 Bro, yeah. Mukhang gusto nilang lumunin si ate. Kailangan ba akong pumunta para turuan sila ng leksyon? Hindi na. Kung hindi niya masosolusyonan ang ganitong simpleng problema, kahit makapasok siya sa pamilya Sheng, malamang nalulunin siya hanggang sa walang matira kahit buto. Ang tibay talaga ng loob mo. Dakpin. Bilisan niyo. Dakpin. Dakpin niyo siya. Anong pinagtatawa mo? Pinagtatawanan ko ang pagiging plastic mo. Sa huli, ayaw mo lang talagang bitawan ang mana ng nanay ko, di ba? Luyon Chuan, binigyan kita ng pagkakataon. Pero ngayon, ubos na ang pasensya ko. Kung ayaw ninyong mawala sa Yonshen, maaari na kayong magsumamo ngayon. Ang lakas ng loob mo. Ano ka ba? Para kaming mawala? Wala akong anuman. Ngunit ang backing ko sa likod, baka hindi kayang pantayan ng pinagsama-samang lakas ninyong lahat. Bro, yeah. Mukhang gagamitin niya ang pangalan mo para magyabang. Ang tanga-tanga ng siraulo na to, akala niya pag nailabas niya ako, okay na. Walang ebidensya, walang basehan. Paano paniniwalaan yon? Pumunta ka roon, maghintay ka ng tamang pagkakataon para tumestigo para sa kanya. Opo. Huwag kayong matakot sa kanya. Galing lang siya sa mental hospital. Isang siraulo na nakawala. Ano pa ba ang magagawa niya kundi magsalita ng kalokohan? Totoo yun. Sa tingin ko, may sira talaga sa utak niya. Parang may delusyon. Akala mo kung sino? Anong klaseng tao? Humarap pa sa biro kay Mrs. Cheng. Ayaw niyo na bang mabuhay? Ma'am, okay lang po ba kayo? Kaibigan po ito ni Boss Cheng. Itong babaeng siraulo, siya pala talaga ang asawa ng anak ni Mr. Cheng. Palaging brutal si Boss Cheng. Kapag may nagalit sa kanya, dahil lang sa isang salita, pwedeng mawala na lang tayo ng tuluyan. Kuya Jiaoyi, bakit pa siya sasalo para sa babaeng to? Ang party ngayong araw na ito, hindi ko gusto. Tulungan mo akong tanungin ang asawa ko. Ano ang dapat gawin? Ma'am, sinabi na ni Boss. Ang mood mo ang pinakamahalaga. Kapag may mang-istorbo sa'yo, powawalain natin sila sa Cloud City. Kung gayon, itong party. Sirain na natin. Boss Ye, nakuha ko yung pagganap ni Mrs. sa party. Tingnan mo. Hindi ko inakalang magaling pala. Siyang kumilos yung siraulo. Hanga si Boss Ye sa kanya. Gago, bakit ba kailangang gumamit ng komplikadong paraan para manloko? Hanga ako sa kanya. Matigas pa rin ang ulo nang ginamit ni Mrs. ang pangalan ng Sheng family. Malamang sobrang saya niya sa loob. Ay send mo sa akin ang video at mga litrato. Sige. Pagkatapos mong mag-send, burahin mo lahat sa phone mo. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang litrato. Ha? Na pala. Nasaan na siya? Ang swerte ng ibang tao. Kahit na masama man.
Laging may nagmamahal sa kanila. Hindi tulad ko. Lu Jingtang, mahaba pa ang daang tatahakin mo. Maligayang ika-negatibo 21 kaarawan. Lu Jingtang. Gabi na, hindi ka umuwi, at uminom ka pa ng ganyan karami. Hindi mo ba alam na mayroon ka ng asawa? Lanan. Sira ulo. Sino ka? Ang lalaki mo. Sabi mo kaibigan kita. Pwede mo ba akong batiin ng maligayang kaarawan? Lalaki ako para sa'yo. Ayos lang kung ayaw mo. Gusto mong magkaarawan? Sindihan mo. Ang ganda. Maganda, di ba? Maganda. Lu Jingtang. Basta manatili ka lang sa tabi ko ng maayos. Maging mabait ka. Ano mang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sheng Zeoye. Mula pa nang ipinanganak ako, naintindihan ko na ang isang katotohanan. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Hindi mo maiintindihan to. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam kapag namatay ang mga magulang mo sa harap mo? Ang mga magulang ko ay namatay sa isang aksidente. Ang naiwan sa akin ay isang malaking kayamanan. Kaya lahat ng miyembro ng pamilya Sheng ay nag-aagawan. Ang lugar na tinitirhan ko ay puno ng pagkukunwari at panganib. Isang maling hakbang lang at malalaglag ka sa bangin. Kung natatakot ka, pwede ka pang umalis ngayon. Matakot. Ako, hindi ko alam kung paano isulat ang salitang takot. Lu Jingtang, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon. Sa bawat hakbang mula ngayon, dapat kasama kita sa bawat hakbang.
Bakit parang lalo akong nalilito? Sa kanya, ano bang interes niya sa isang baliw na tulad ko? Jingtang, sa wakas nakipag-ugnayan ka rin. Ang tagal nating hindi nagkita, Tiyo Ufeng. Mula nang pumanaw ang nanay ko. Ikaw lang, ang matalik niyang kaibagan noong buhay pa siya, ang handang magtanggol sa akin. Kung wala ang tulong mo nitong nakaraang 3 taon. Sa mental hospital, mahirap akong mabuhay. Ang nanay mo ang nagligtas ng buhay ko. Dapat ko lang gawin ang mga ito. Ngayong nakipag-ugnayan ka sa akin. Kung may kailangan ka sa akin, huwag kang maiyang magsabi. Mula nang guluhin ko ang handaan para sa tagapagmana ng Pamilya Lu, hindi na ako lumabas. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari ngayon sa Pamilya Lu. Nag-imbestiga ako. Kumakalat ang balita mula kay Lu Yunchuan. Nasa handaan para sa tagapagmana. Ikaw, kasabot ng taksil sa tabi ni Sheng Jiaoyi. Ang nanloko sa lahat. Ang babaeng kasama ni Sheng Jiaoyi. Si Lu Linyan lang. Nag-edit pa sila ng ilang litrato. Ipapadala ko sa'yo ngayon. Sumasakit ang ulo ko. Ang lalaking si Sheng Zhaoye, talagang isang malaking hadlang sa paghihiganti ko. Ang gandang pagkakataon, pwedeng sirain ang reputasyon ng mag-ina ng Pamilya Lu ng lubusan. Pero bigong-bigo, Ano ang balak mo ngayon? Kailangan mo ba ng tulong ko para labanan ng Pamilya Lu? hindi na. Narinig ko na ayaw ni Sheng Zhaoye sa mga babaeng plastic. Ang kapatid kong babae, sobrang plastic. Gusto mong... Sabihin mo, paano kung pasukin ko ang computer ni Sheng Zhaoye at sa kanyang schedule, idagdag ang pagkikita kay Lu Linyan? Ano kaya ang mangyayari kung magkita sila? Gusto mong gamitin si Sheng Jiaoyi? Ay, alam ko ang ginagawa ko. Basta makita lang ni Sheng Zhaoye si Lu Linyan. Malapit nang magwakas ang Pamilya Lu. Anyway. Tapos na. Lu Linyan. Ipinadala ko sa'yo ang lalaking pinakagusto mo. Sana samantalahin mo ng mabuti. Ginoo, Ginang, handa na ang sabaw. Boss Sheng, dumating na si MS, Lu. Nahuli na sa bitag si Lu Linyan. Anong inalu? Ang anak ni Lu Yunchuan. Si MS, Lu Linyan. Paano niya nalaman na nandito ako? Sabi niya, inimbita mo raw siya. Tinanong ko ang assistant. At sabi nito, sa computer mo, sa daily schedule. Talagang nakalista ito. Inimbita ko. Oo. Ano nang nangyayari sa kanya? Pupunta ako para makipagkita sa kanya. Walang puso at kaluluwa na hayop. Maayos na maayos ang lahat. Bakit ka nanlalait? Gusto mong maglaro? CJ. Ako, sasamahan kitang maglaro. Baka naman. Nalaman niyang ako ang gumawa. Kuya Jiaoyi. Kuya Jiaoyi, ngayon mo ako inimbita.
Inakay pa niya. Boss, inakay niya yung ibang babae. Paano na ang may bahay natin? Hindi ba mismo ang sabi ni Sheng Xiaoye na ayaw niya sa mga babaeng plastic? Kanina pa, sobrang plastic na nilulin yan. Bakit siya pa rin? Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan. Sa bibig, ayaw sa mga babaeng plastic. Pero sa totoo lang, hilig na hilig sila dyan. Sa round na ito, nagkamali ako. Swerte ko naman, naakay ako mismo ni Sheng Xiaoyi. Ang saya. Aray, ang sakit. Kuya Xiaoyi, bakit mo ako ibinagsak? Ang sakit-sakit. Tumahimik ka. Ipag-utos mo. Mula ngayon, huwag nang papapasukin si Lulinyan sa bahay ng mga Sheng. Ayaw ko nang makita siya ulit. Opo. Kuya Xiaoyi, Kuya Xiaoyi, Kuya Xiaoyi. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo ako Gina ganito? Binabalaan kita. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka na rito ngayon din. Ang galing mo talaga, Lu Jingtang. Ang lakas ng loob mo. Ginamit mo pa ako para bigyan ako ng babae, ha? Hindi mo alam ang swerte mo. Halika rito. Tingnan mo kung ano ang ginagawa niya. Opo. Kumusta naman? Malungkot ka na siguro. Dapat nga pagsisihan mo yan. Kapag naging sandalan na ako ng ibang babae, paano ka, Lu Jingtang? Magsalita ka. Ang misis po. Natutulog. Ano nung sinabi mo? Nakaupo po ang misis sa may pintuan at natutulog. Lu Jingtang, ang sarap mo namang buhay, nakakapag-idlip ka pa. Nagkakasakit na naman. Ano ba talaga ang gusto nitong lalaki? Jingtang, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Sheng Xiaoyi kamakailan. Hayaan niya lang ang pamilya Lo na idowit siya, at hindi man lang maglinis ng pangalan. Ngayon, lahat ay naniniwala na si Lulinyan talaga ang babae ni Sheng Xiaoyi. Sumabay din ang pamilya Lo sa pag-angat. Alam mo ba kung ilang consortium ang lumapit kay Lu Yunchuan sa isang gabi lang? Walang makakahadlang sa daan ko. Kahit si Sheng Xiaoye, hindi pwede. Kung talagang gusto niyang maging sandigan ng pamilya Lu, ibubuwal ko mismo ang bundok na yan. Ako, isang taong wala namang mawawala. Wala akong dapat ikatakot. Jingtang. At saka pa, ang pag-akyat ni Lulinyan kay Sheng Xiaoye ay hindi naman siguradong maganda para sa kanya. Mabagsik si Sheng Xiaoye, marami ang gustong patayin siya. Kung hindi siya maabot, madali lang naman patayin si Lulinyan. Linyan, anak, sino ba ang hindi alam na ikaw na ngayon ang pinakamaswerteng babae, si Sheng Xiaoyi. Ang pagpapakasal kay Lu Jingtang ay para lang dekorasyon. Alam na ng lahat na ikaw ang minamahal niya. Nanay, maliit na bagay lang yan. Sa tamang panahon, paaalisin ko si Lu Jingtang sa pamilya Sheng. At ako ang magiging tunay na bunso ng pamilya Sheng. Ganun ba? Lu Jingtang, bakit ka nandito? Nako, napanood mo ba ang balita kamakailan? Puno ng trending news ang relasyon namin ni Xiaoyi Gege. Ngayon, lahat ay naniniwala na ako ang gusto ni Xiaoyi Gege. At ikaw, sa tamang panahon, mapapaalis ka sa pamilya Sheng. Hintayin natin. Ikaw.
Ikaw. Sino kayo? Bitawan ang anak ko. Boss, ito yung babae. Dalhin ninyo sila. Anong ginagawa ninyo? Tatawag ako ng pulis. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag talaga ako ng pulis. Kung gusto mong mamatay, tawagan mo na ang pulis. Hoy, alam ba ninyo kung sino ako? Babae ako ni Sheng Jiaoyi. Maglakas loob kayong dakpin ako. Kung hindi ka babae ni Sheng Jiaoyi, hindi kita kukulungin. Ah, kalaban pala ni Sheng Zhaoye. Ang bilis nangyari. Bitawan mo ako. Kung manghuhuli kayo, siya ang hulihin ninyo. Loko. Walang alam sa buhay at kamatayan. Dala ninyo silang lahat. Tara na. Boss Sheng. Kamakailan lang, ang relasyon ninyo sa dalawang anak na babae ng pamilyang Lo ay nagpapa-fluctuate ang stock price ng kumpanya. Masama ang epekto nito sa negosyo ng kumpanya. Isang linggo na, si Lu Jingtang ay kayang magpigil. Walang isang tawag, walang isang pagmamakaawa. Hoy, baliw na ba kayong dalawa? Si Boss Wang ay kaibigan ni Young Master Sheng. Bitawan mo agad. May nagkidnap kay Lu Linian sa gitna ng kalye. Sino? Noong kanidnap siya, kasama ring dinala ang asawa ng kuya. Maliit na baliw. Sa wakas, matitikman na niya ang hirap. Hindi mo siya ililigtas? Sa palagay mo, magpapathreaten ako para sa kanya. Ako, si Sheng Zhaoye, magpapathreaten para sa isang babae. Katawa-tawa. Anong nangyari, Boss Sheng? Wala. Isang palalong hayop na sumasalungat sa akin. Matitikman na ang hirap. Sino ang kumain ng matapang na puso ng leopardo? Ang manggahas na magalit sa inyo. Talagang karapat dapat mamatay. Tama. May gagawin pa ako. Ipaus muna ang meeting. Wang Chen, dalhin mo ang mga tao. Ang mangahas na galawin ang mga tao ko ay sawa na sa buhay. Huwag ninyo akong dapin. Nakikiusap ako. Pakawalan ninyo ako. Kahit magkano ang pera, ibibigay ko sa inyo. Pera. Dinakip namin ang babae ni Sheng Chaoyi. Sa tingin mo, pera ang habol namin? Hahaha. Bilis, halika rito. Halika, bilis, ikaw ang tinutukoy ko. Hindi ka ba marunong maglakad? Tumakbo ka, lakad. Itabi lang ang babae ni Song Jiaoyi. Ang isa, patayin na dito mismo. Opo. Lakad. Kaya pala, ang daming daan, hindi mo tinahak. Dito ka pa talaga dumaan. Halika, ihahatid na kita. Ang buhay ko, hindi mo kayang kunin. Ay puta, boss, parang walang nararamdamang sakit ang babaeng ito. Tao pa ba siya? Kanina, naglalaro lang ako sa inyo. Ngayon, ako naman ang turno. Ngayon, pwede ka nang magpaalam sa mundong ito. Awa, ipagpaumanhin ninyo. Pwede kitang pakawalan. Dapat noon pa ay pumayag ka na. Ang galing mo, miss. Aalis na ako. Si Lulin yan. Wala siyang kinalaman sa akin. Papatayin niyo ba ako o ikakadena? Bahala kayo. Kahit makalabas ako, wala akong sasabihin. Pwede kayong maging kampante dyan. Nang hulihin namin siya, kasama mo siya. Paano ko malalaman yon? Kung pakakawalan ka namin, ano ang relasyon ninyong dalawa? May gagawin ka ba pagkatapos? Gusto niyo palang makipag-away. Boss, dumating na si Sheng Jiaoyi. Miss, aminado akong magaling ka, pero malapit na rin akong matapos dito. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Kapag matagumpay na ang transaksyon ko, isusando kita palabas. Ano sa tingin mo? CJ, Tuloy po kayo sa loob, Boss Sheng. Ay, talagang hindi ko inaasahan to. Si Sheng Jiaoyi, na matagal ng hari sa negosyo. Ayun pala, isa siyang romantiko. Kung alam ko lang noon.
Dapat noon pa ako kumilos. Ginoong Ling, halos nakabaon na ang buto nyo sa lupa. Sumasali pa kayo sa mga nakakakilig na proyekto tulad ng pagdukot. Hindi maganda yan sa puso nyo. Sheng Jiaoyi. Medyo may koneksyon din ako sa mga magulang mo. Ayon sa kinaugalian sa ating mundo, dapat tawagin mo akong tito. Ang dugong dumikit sa mga kamay ko ay galing sa mga taong medyo may koneksyon sa mga magulang ko. Ikaw. Sheng Jiaoyi. Hindi nakita pag-aaksayahan ng oras. Kung hinanap mo ako, ibig sabihin, gusto mong makipag-usap. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng yaman ng pamilyang Sheng. Sa akin, ang laki naman ng appetite mo, Ginoong Ling. Kaya mo bang lunukin? Kung kaya ko o hindi, huwag mo ng problemayan yan. Mas dapat yung alalahanin, ang babaeng hawak ko, na magandang maganda. Bastos na kasi ang mga tauhan ko. Baka masaktan o mabugbog siya. Aray! Ilabas na siya. Hindi siya diretsong tumanggi. Siyempre, narito na siya. Talagang mahalaga kay Sheng Zhaoye si Lulinyan. Hindi pwedeng mabuhay ang taong to. Narito, safe at buo. Kuya Jiaoyi, tulungan mo ako. May iba pa ba? May iba pa. Ginoong Ling, nung dinukot namin ang tao, si Lulinyan ay hindi mapakawala sa isang tao. Para maiwasan ang dagdag na gulo, sabay naming dinala ang tao. Magaling magtanggol ang babae, matigas ang ulo. Nasaan na siya? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Ling, nalutas na. Pinatay. Pinatay. Ha? Talagang pinatay. Mabilis kumilos ang mga tauhan ko. Paano pinatay? Isang saksak, patay agad. Ginoong Ling. Ni hindi ko kayang saktan ang taong yon. Tapos ikaw, isang saksak lang, pinatay mo na? Ano ang ibig sabihin niyan? Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin yon? Ginoong Ling. Ginoong Ling. Patayin niyo ang lahat ng natitira. Ay naku, Sino yan? Lumabas ka. Ang gusali ni Yejai. Ginawa ng mga kidnapper. Sumandal ka sa akin. Kuya, tulungan mo akong kalasin ang tali. Nakikiusap ako sa'yo. Boss Sheng. Ang best idang ito. Hindi ba ito ang suot ni Lu Jingtang ngayon? Baka naman si Sheng Jiaoyi ay hindi para iligtas ako, kundi para iligtas si Lu Jingtang. Hindi ako naniniwala. Jiaoyi. Paano nangyari ito? Imposible. Ako ang babae ni Sheng Jiaoyi. Dahil para iligtas ako kaya pumunta si Jiaoyi. Para iligtas ako siya pumunta rito. sandali. May isa pang bagay na hindi pa nagagawa. Ano yon? Pasabugin ang gusali. Pinapasabog ni Wang Chen ang gusali. Yej. Nakontrol na ang gusali. Ano pa? Nasugatan si Xiao Fengzi. Masama ang pakiramdam ko. Oo. Wow, ang ganda ng fireworks na ito. Gusto mo? Tinatawag mong fireworks ang pagsabog. Talagang romantiko. Tinatanggap ko ang regalong ito bilang paghingi ng tawad. Xiao Fengzi. Lahat ito ay pakana ni Lu Jingtang. Kaya nabihag ang anak kong babae. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay. Nakapangapit na ang babaeng ito sa malaking puno ng pamilyang Sheng. Mahihirapan ang harapin siya sa hinaharap.
Ang aking ama ay nasa bingit ng kamatayan. Nakakapaglaan pa rin ng lakas para harapin ako. Talagang nakakataba ng puso. Ikaw, ang dahilan kung bakit hindi nagkakamalay ang anak kong babae. Bakit hindi ka nalang mamatay? Kung gusto mong mamatay, maaari kitang samahan ng iyong anak na babae para magsama-sama sa impyerno. Tang-tang. Kayo ay pawang aking mga anak. Bakit kailangang magkasalungat? Hindi ba kayo maaaring mamuhay ng mapayapa? Mamuhay ng mapayapa. Inaasahan mo bang makisama ako sa isang duming nagnakaw ng pagkatao ko ng mapayapa? Ang sakit mo talaga. Kaya pala, si Luling yan sa pag-aalaga mo. Naging kasing kapal ng pader ang mukha. Lu Jingtang. Ito ba ang paraan mo ng pakikipag-usap sa iyong ama? Ama, ang aking ama, ay matagal nang namatay nang magtaksil siya sa kanyang kabit. Pinilit ang nanay ko na magpakamatay at ipinasok ako sa mental hospital ng araw na iyon. Ngayon, mga magkaaway na lang tayo. Kahit hindi mo aminin, ako pa rin ang iyong tunay na ama. Isang katotohanang hindi mo mababago. Alam ko na, ganito ka nagmamadali na ayusin ang ating ama-anak na relasyon. Gusto mo akong ikulong sa pangalan ng dugo at pamilya. Dahil alam mo lang na hindi na magigising si Luling yan, kaya gusto mo akong gamitin para makipag-ugnayan sa pamilya Sheng, hindi ba? Tang-tang. Paano mo naiisip ang ganyan? Pamilya pa rin tayo. Noong namatay ang nanay mo, kahit ang pulisya ay naghinuha na nagpakamatay siya. Talagang wala itong kinalaman sa amin. Tumigil ka. Akala mo ba hindi ko naalala ang nangyari noon? Tang-tang. Huwag ka nang mag-arte. Ang alaala ng bata ay laging magulo. Kahit sa korte, hindi yan mapapatunayan. Bakit mo pa pinipilit? Masyado kang kumpiyansa. Hindi mo alam, di ba? Noong araw na iyon, anniversary ninyo ng kasal. Naghanda ang nanay ko ng video camera para i-record ang lahat bilang sorpresa sa'yo. Pero ang natuklasan niya ay ebidensya ng iyong pagtataksil. Luyun Chuan, naalala mo na ba? Nilagyan mo ng gamot ang cake. Pinatay mo ang nanay ko at pinilit mo siyang magkaroon ng depresyon na nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon. Nung minadali mong ipasunog siya, hindi mo alam, buntis siya ng anak mo. Imposible. Hindi pwedeng mangyari yan. Gusto mong patawarin ko ang pamilya Lu. CJ, may dala rin akong cake ngayon. Tayo'y kakain. Pagkatapos kumain ng cake na ito, ako ay magpapatawad na sa ating alitan. Tang-tang. Pwede bang patawarin mo na lang ang iba? Ako lang ang may kasalanan noon. Ako lang ang dapat magbayad. Sapat na yun. Kahit mamatay kaming lahat, hindi na maibabalik ang nanay mo. Impossible. Kailangan bang gawin mo ito ng ganito? Ako, kung ikukumpara sa inyo, maliit pa to. Ang kinahinatnan ninyo ngayon ay nararapat na parusa sa inyo. Lu Jingtang, paano ka naging ganito? Wala akong oras para balikan ang nakaraan. Isa't isa, kainin. Mawawala na ang ating alitan. Tinatanong mo kung gaano kalalim ang pag-ibig ko. Gaano kalaki ang pag-ibig ko? Mahal, mahal kita. Maligayang anibersaryo ng kasal. Ang buwan ang sumasagisag sa puso ko. Tang-tang, nagkamali ang tatay mo. Kain. Kailangan pa bang pilitin kita? Handa ko na ang lahat ng ito para sa iyo. Kainin mo. Kakain ako. Nanay, kung noong araw, sana may kamera noon. Nanay, talagang ibibigay mo ba ang kumpanya sa daddy? Totoo yan. Tang-tang, hawakan mo ito. Pagbalik ng daddy, sabay nating sasabihin ang sorpresang ito sa kanya, ha? Mamaya, papayagan kitang lumabas. Saka ka na lumabas, ha? Sige. Nanay, tapos na. Lahat ay tapos na. Pagod na pagod ako. Gusto kong matulog ng mahaba. Kumusta? Sheng Zeoye. Nalason ako. Pwede mo ba akong sunduin pa uwi?
Ano ang sinabi mo? Sabi ko, nalason ako. Kailangan kong magpa-gastric lavage. Tulungan mo ako. Nasa Shengshi Hospital ako, room 306. Pakiramdam ko, hindi ko na ito matagalan. Halo. Pumunta ka sa Shengshi Hospital, kwarto 306. Ngayon na. Sabihin mo sa mga tauhan ng medikal, kung mawala siya, mamamatay sila. Aayusin ko na. Lu Jiengtang. Huwag ka nang tumingin, ikaw na lang ang natitira. Ngayon, lumakas na ang loob mo. Natuto ka ng uminom ng lason para magpakamatay. Alam mo na palang lahat. Hindi ka man lang kumindat, ininom mo ng buo ang lason. Gusto mo bang mamatay? O akala mo, may siyam kang buhay na pwedeng sayangin? Ano, ngayon ayaw mo nang makipag-usap sa akin? Akala ko. May resistensya ako sa lason, at nasa ospital pa naman ako. Hindi ko lang inakala na ganito kabilis kumilos ang lason. May resistensya ka sa lason. 3 taon sa mental hospital. Marami akong napainom na kung ano-anong bagay, patay na ang iba. Ako lang ang buhay na buhay pa. Kaya hindi talaga ako naghahangad mamatay. Kung wala ako, patay ka na ngayon. Dapat talaga kitang pasalamatan ng mabuti. Kung gayon, ano kaya ang maibabayad ko sa iyo? Bayad. Tingnan natin kung ano ang maibibigay mo. Hindi ko alam kung tatanggapin ang bayad na ito. Lu Jingtang, natakot talaga ako ngayon. Natatakot ka? Baka mabaog. Natatakot ako. Kaya sa susunod, bantayan kita ng mabuti. Sheng Zeoye, ang nanay ko, lubos na nagtiwala sa tatay ko. Pero sa huli, siya'y tinalikuran ng pinakamalapit sa kanya. Namatay ng walang buong katawan. Ikaw kaya ang tao. Mapagkakatiwalaan ko. Kapag gumaling na siya, uwi na kami. Bagsak na ang pamilya Lu. Pinauwi kami ni Lolo. Mukhang gusto niyang maghiwalay tayo. Ano sa tingin mo? Harapin natin ang bawat Oy. MS, Lu, dumating ka na pala. Maupo ka. Akala ko patay na ang buong angka ng mga Lo at wala nang natira. Hindi ka na sana magpapakita. Bakit naman hindi? Lolo, ano ang ibig sabihin nito? Lolo, ano ang gusto mong gawin sa paghahanda ng ganito? Diretso na tayo. Hiwalayan mo na si MS, Lo. Hindi ako sang-ayon. Xiaoye, bibigyan ka ulit ng lolo mo ng huling pagkakataon. Kung hihiwalayan mo si MS, Lo, ang posisyon bilang tagapagmana ay mananatili sa'yo. Kung hindi, tatay, totoo bang papalitan mo ang tagapagmana? Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Pipirma ka ba o hindi? Mga hayop, kahit si Sheng Zaoye, kung alam ko lang ang tunay na mukha nila. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Matagal na rin akong ayaw maging ang sinasabi nilang tagapagmana. Si Binibining Lo, kung si Xiaoye ay hindi na ang tagapagmana ng pamilya Sheng, sasama ka pa rin ba sa kanya? Kung talagang inimbestigahan mo ang pagkatao ko, Lolo, dapat alam mo na, ang hinahanap ko ay hindi kailanman ang pagiging tagapagmana ng pamilya Sheng. Gusto ko ang apo mo. Pwede akong magpakasal sa kanila. Walang utang na loob. Lu Jingtang, lumabas ka. Huling tanong ko na ito sa'yo. Maghihiwalay ba kayo o hindi? Hindi. Mabuti, napakabuti, kaya ipinahahayag ko ngayon na si Sheng Jiaoyi ay aalisin sa listahan ng mga tagapagmana. Lumabas kayo sa pamilya Sheng. Ayos, kukunin ko na si Sheng Zaoye. Tara na. Ikaw.
Bahay ito ni Ginang Sheng. Nabili ko ito noong nakaraang mga taon mula sa kita sa pag-trade ng stocks. Ano sa tingin mo? Medyo maliit ba? 70 square meters, 2 kwarto at 1 living room. Maganda. Napakainit ng pakiramdam. Gusto ko talaga ito. Naayos na ang problema ko. Paano naman ang plano mong paghiganti? Handa na ako, basta kumpleto na ang mga tao. Ano man ang klase ng handaan, pareho lang. Dahil pareho lang ang magiging wakas. Malapit na ang kaarawan ni Sheng Zhenguo. Ngayong wala na akong bilang tagapagmana, tiyak na maghahanda si Sheng Zhenguo ng isang malaking birthday party. Si Lolo, siya na lang ang maaasahan niya ngayon. Bibigyan ko talaga sila ng isang malaking sorpresa. Sige, usapan na iyan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Dapat ikaw mismo ang gumanti sa anumang galit. Saka lang mawawala ang bigat sa puso. Ihintayin ko ang magandang balita mula sa'yo. Nandito na si Xiaoye. Zihan, batiin mo. Papa, ayaw ko. Yung asawa niya, maraming beses na akong sinaktan yan. Anong sinasabi mo? Papa, nandito na si Xiaoye. Nandito ka na. Akala ko dahil sa babaeng yon. Ayaw mo na sa pamilyang ito. Papa, ano pong sinasabi ninyo? Hindi ganoon si Xiaoye. Kakausapin ko siya. Xiaoye, sumama ka sa akin. Sheng Zhenguo, ano nang gusto mong pag-usapan sa akin? Xiaoye, ang tagal na mula nang huli kitang tawaging tito. Naalala mo pa ba ang larawang ito? Kinunan ito noong 18 kaarawan mo. Para sa iyong kaarawan. Kasama ng mga magulang mo, isinama ka namin. At naglibang sa amusement park ng buong araw. Kasama ng mga magulang mo, isinama ka namin. Naglibang kami. Nagtawanan. Naaalala ko. Ako pa ang nagbuhat sa iyo pauwi. Sa kasamaang palad, sa pag-uwi ng mga magulang mo, ay naaksidente sila. Pero mabuti na lang. Kasama mo ako sa iisang sasakyan. Xiaoye, ang tagal na ng panahon. Namimiss ko na ang tatay mo. Namimiss mo ba siya? Tito, gusto mo bang sumama sa kanila? Kakauwi mo lang. Bakit ko ba sinasabi sa iyo ang mga ito? Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin. Naalagaan ka ng mabuti. Natatakot ako na balang araw pagdating ko sa kabilang buhay. Wala akong mukhang may haharap sa kanila. Xiaoye. Umuwi ka na at dito na tumira. Magkakapamilya tayo. Gaya lang ng dati, isang anak na babae lang ang meron ako. Sa hinaharap, ituturing kita na parang sarili kong anak na lalaki. Balang araw, ibibigay ko rin sa'yo. Ang kumpanya, Xiaoye. Anong pinagtatawanan mo? Tito, talaga bang ibibigay mo sa akin ang kumpanya? Siyempre. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, Tito, maaari pa rin tayong maging gaya ng dati. Pero kasal na ako ngayon. Mas komportable ako sa labas. Mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagmana ko. Ano ang gusto mo at ang asawa mo? Sabihin mo sa tito. Ibibigay ko ang lahat sa inyo. Xiaoye. Ang tagal na hindi kita nakita, na ganito kasaya. Napakaganda. Napakaganda. Hindi ko inakala na tayong dalawa ay makakapag-usap pa ng ganito. Sa tingin ko, sina kuya at ate ay umaasang magkakasundo tayo. Wala kang karapatang banggitin ang mga magulang ko, hindi kita patatawarin. Tito, may gagawin pa ako. Kailangan kong tumawag. Sige. Hintayin ka ni Tito para maghapunan. Oras na. Ipinost ko online ang ebidensya na si Sheng Zhenguo ay nagplano ng aksidente para sa mana at pinatay ang kanyang kuya at hipag. Si Boss Sheng. At
Ipinost ko rin na si Sheng Zihan ay anak sa labas ni Sheng Zhengwo mula sa pangangaliwa niya pagkatapos ng kasal. Tatay. Nanay. Tapos na ang lahat. Umuwi na si Xiaoye. Hinihintay ka lang namin para magsimula ang handaan. Anong tunog yun? Bakit may mga pulis? Mukhang hindi matutuloy ang birthday party ni Tito. Sheng Jiaoyi, ano ang ginagawa mo? Wala lang, ipinasa ko lang sa pulis ang mga krimen nyo. Sheng Jiaoyi, baliw ka ba? Guguluhin mo ba ang pamilya Sheng? Kasalanan nila yan. Ay. May nag-report sa pamilya Sheng sa pag-uupa ng mamamatay tao. Kaya pakisama po ninyo sa investigasyon. Tatay, anong nangyayari? Sheng Jiaoyi, bakit mo ginawa ito sa pamilya Sheng? Bakit? Mula nang magplano ka ng aksidente, mula nang pumatay ka sa mga magulang ko, mula nang ako'y 18 taong gulang. Sa lahat ng mga taong ito, ang araw na ito ang hinihintay ko. Ikaw. Alam mo na palang lahat. Hindi ko balak patayin sila. Gusto ko lang maging pilay ang tatay mo at mapasa akin ang posisyon ng tagapagmana. Yun lang talaga. Ang mga salitang ito, sabihin mo na lang sa mga pulis. Ang mag-asawang panganay. Ang pangalawa ang pumatay, tatay. Xiaoye, wala akong alam, apo, bumalik ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Sheng. Hindi ako babalik. Hindi na kailanman. Ikaw, dalhin nyo na. Tatay. Lolo. Sheng Ziaoyi. Bakit ka nandito? Umuulan kasi sa labas. Naisip ko baka mabasa ka at magkasakit. Mag-aalala ako sa'yo. Mag-aalala ka talaga sa akin. Ngayon nag-aalala na ako sa'yo. Ano nang gagawin ko? Masaya ako, nag-aalala ka sa akin. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Bakit mo ako dinala rito? Alma mater ko ito ah. Alma mater ko rin ito. Tutu. Alma mater mo rin pala ito. Hindi ba't sa ibang bansa ka nag-aral? 1 taon lang ako nag-aral dito. Pagkatapos, na-aksidente ang mga magulang ko, kaya ipinadala ako ng tiyo ko sa ibang bansa. Sabi ko na. Palagi kong naiisip na nakita na kita dati. Kaya pala nagkita na tayo noon. Sheng Ziaoyi, kilala mo na ba ako noon? Hindi kami magkaklase. Nakatingin ka sa labas ng bintana, nag-isip. Kaya nakilala kita. Nakilala. Ikaw ang aking nobya. Kung ganoon, noon pa, bakit hindi mo ako hinanap? Kasalanan ko. Kung mas maaga akong umuwi, malalaman ko ang nangyari sa'yo, ang lahat ng nangyari. Malalaman kong ikaw ay ipinadala ng pamilya Lu sa mental hospital. Lahat ay kasalanan ko. Ikaw rin ay nasa dilim noon. Lumipas na ang mga pangyayari. Kaya nating lampasan ang dilim sa sarili nating lakas. Iyon na ang pagiging bayani. Tama ka. Ano sa palagay mo? Ano itsura ko noong high school? Noon, mayabang ka at mahilig ka sa ganda. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataong magsalita. Nang tama. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ang bait-bait mo ngayon, Ginang Sheng. Masaya ka ba? Madalas kitang ibabalik dito sa alma mater natin. Kapag nagkaroon na tayo ng anak balang araw, isasama natin siya. Ang landi mo naman. Subukan mong magsalita ng ganyan ulit. Ito ang keychain kong may disenyong bulaklak ng begonia. Paano napunta sa'yo yan? Ito ay ginawa mismo ng nanay ko, para sa akin. Akala ko noon na wala ko na ito, at umiyak ako ng matagal. Bago ako umalis ng bansa, gusto kitang ligawan. Hindi ko inaasahang makikita ko
Ang keychain mong begonya sa palaruan. At ito'y aking itinago hanggang ngayon. Ah, nanliligaw ka pala sa akin noon. Noong una kitang makita, naibigan na kita, Lu Jingtang. Ako ang magiging taong pinakamahalaga sa'yo sa buong mundo. Ang tanging mamahalin ka. Naniniwala ka ba sa akin? Ang nanay ko, dahil umibig sa isang lalaki, ay nawalan ng buhay. Natatakot akong maniwala sa pag-ibig. Iniwasan ko ang lahat. Pero dahil sa'yo, Sheng Xiaoye, natuto akong mag-miss sa isang tao. Natuto akong magmahal. Dapat palagi mo akong mahalin. CJ, palagi kitang mamahalin palagi at walang hanggan.